may i-discuss lang ako later na iba bago yung topic natin about Meta-X. Kasi ang Meta-X po ay alam natin for diabetes, pero para mas maging effective yung pag-inom po natin ng Meta-X, meron po akong i-discuss na makakatulong po sa ating lahat, 'no? Kasi siyempre yung mga dapat nating gawin para ma-manage natin na maganda yung ating sugar, yung ating cholesterol. Wait lang po, magse-share po ako ng screen. Okay na po, mag-start na po ako. Um, ang topic is about dietary approach kasi laging tinatanong sa akin yung mga diet na pwede. Kasi madami pong mga mababasa kayo na mga iba't ibang klase ng diet. May Atkins diet, may keto diet, intermittent fasting, iba't ibang klase na tina-try para ma-manage itong diabetes at saka yung mga sakit sa puso. Ang madalas na naririnig natin sa may diabetes, bawal ang matatamis, 'di ba? Bawal ang leche flan, bawal ang mangga, na para bang wala ka ng makakain. Sa may high blood naman, bawal ang maalat, bawal ang chicharon, 'di ba? Bawal ang lechon. Yan, ano ba talaga yung tamang diet? Ano yung magandang approach para ma-manage natin yung mga sakit na ito? Tinatawag na metabolic syndrome din, na dito ay makakatulong na mas magiging maganda pagka kasabay ito dun sa pag-inom natin ng Meta-X. So dun sa mga hindi pa masyado akong kilala, medyo na-late po ako dahil meron po akong programa sa radyo, yan sa Radyo Agila. Yan, pwede kayong mag-subscribe sa Telegram, pwedeng nasa Facebook din po yan, yung program ko Monday to Friday, 7 to 8 ng gabi. Kaya kanina umuwi pa ako. Pagkauwi saka ako nakapag-connect, nagmadali na lang ano. Ito yung isang kasabihan na madalas nating napapakinggan sa mga dati nung puwede pa sa mga classroom dito sa Pilipinas. Pino-post yan ng mga teacher, "An apple a day keeps the doctor away." Pinapakita na 'pag kumain ka daw ng mansanas, hindi ka magkakasakit ano, or malalayo ka sa doktor. Ang totoo, masustansya po yung mansanas, 'di ba? Kung nandiyan ka sa abroad na diyan mismo galing yung mansanas. Sa Pilipinas, hindi locally grown ang mansanas kasi ang pag-grow ng mansanas, ang characteristics kailangan ay hindi lang cold temperature kundi freezing temperature. So wala dito sa Pilipinas. Kaya yung mga mansanas dito sa Pilipinas, pagka kinain nyo, baka magtai ka pa. Pag hindi mo hinugasang mabuti, usually nakabalot siya ng wax. So pwede kang sumakit ang tiyan. Kaya huwag kayong basta-basta kagat ng kagat sa mansanas. Ano? Huwag niyong gayahin si Eva na naloko si Adan. Baka ganun ang mangyari. Pero 'pag binato niyo ako ng mansanas, 'pag nagkita tayo, aalis talaga ako. 'Yun, sabi nga, "An apple a day keeps the doctor away." 'Yan, joke lang 'yun. Um, ang kasabihan pinapakita na yung pagkain ng prutas ay malaking tulong. Kaya lang sa may diabetes, ang daming bawal. Nalilito, bawal ang ganito, ang sarap ng mangga, ang sarap ng guyabano, basta
sa matamis binabawal. Wag po tayong matakot 'no, mamaya i-di-discuss ko 'yang mabuti. Kasi alam ko nandito tayong lahat, nakikinig kayo online, kahit na yung iba nasa trabaho, yung iba nagda-drive, nakita ko. Gusto natin na magkaroon ng magandang kalusugan. Ang definition ng good health yung wala tayong sakit, pero 'wag lang yung yung makuntento tayo na magigis 'pag kinabukasan sa umaga paggising natin okey tayo, buhay tayo. Dapat hindi lang gano'n, hindi lang yung hindi tayo nagkakasakit kundi maging maganda talaga yung ating pakiramdam para masabi natin talaga na nandun yung good health. Kasabihan nga yung kalusugan yung ating talagang asset na kung papaano tayo nag-invest sa ating kalusugan, yun yung magde-determine kung magiging gaano kahaba yung ating buhay. Kasi kung mapapansin niyo, ang dami ngayon ng mga iba't ibang mga products. May mga nagpo-promote pa nga ng stem cells, 'di ba? Merong brand ng stem cells na kailangan mo mga 200,000. May mga gano'n na kamahal, na 'yun ay sinasabi nilang makakatulong. Sa'kin hindi hindi na tama yung para bang, iinumin mo ng 1, 2 buwan, aabutin ng parang isang presyo na ng bahay sa probinsya. Ano, hindi na tama pagka gano'n. Kaya lang, meron dapat na yung tama lang na makakatulong kaya napakaimportante na yung yung value for money. Pero yun nga, sabi nga kung papaano tayo nag-invest sa ating kalusugan, yan yung magde-determine kung gaano kaikli o kung gaano kahaba yung ating buhay. In the Bible, sabi hanggang 120 years dapat yung katawan natin. Kaya lang, pansinin niyo walang halos nakakaabot ng 120. Madami po sa atin 'pag umabot ng 60 tuwang-tuwa na, engrande na yung handaan 'pag nag-60 years old. Kasi 'pag double citizen na, 'di ba, 'pag dual citizen na, may senior ID ka na, may discount sa gamot, may discount sa pamasahe, 'yan yung mga taga rito sa Pilipinas. Kumbaga may additional benefits, kaya lang kalahati lang yun, dun sa dapat na itagal ng buhay natin. Kaya dun pumapasok, ano yung tamang diet? Ito po yung Filipino Pyramid Food Guide, pino-promote ito ng ating gobyerno, ng FNRI, Food and Nutrition Research Institute. Under po ito ng Department of Health, ng Department of Science and Technology. Napansin ko rin dati sa way back mga 15 years ago sa mga tricycle sa Cabanatuan City. 'Pag sumakay kang tricycle, may makikita kayong ganitong poster, sticker. So dito tinitingnan, pinomote nila na ito yung ideal na dapat sundin pagdating sa diet. Pero pansinin niyo po ito, nasa baba ng triangle, tubig, clear broth, okay po 'yan. Pangalawa, rice, root crops, corn noodles, bread cereals. Yan po yung hindi tama diyan. Kasi 'pag sinunod niyo po itong tipikal na Filipino diet, tataas ng tataas yung kaso ng diabetes. Mga carbs po 'yan na nagpapataas ng sugar. So sa'kin, pangalawa yung mga fruits and vegetable. Tapos ang kasunod itong mga, ah, protein, 'yan isda, karne, tapos yung rice, root crops, tapos mga oil. Hindi rin puwedeng mawala yung oil. Kaya ito, 'pag ito yung sinundan niyo na diet, talagang tataas yung diabetes and 'wag tayong magtaka kung bakit. Kasi kung titingnan niyo, nandun sa bandang ibaba, ang Ross Pharmaceutical na nag-sponsor po nito, isa po ito sa number 1 na nagbebenta ng gamot sa diabetes. Kaya 'pag sinunod niyo po itong diet na ito, sila yung makikinabang, yung mga mamahaling gamot, 'yan. Ito yung sitwasyon natin sa ngayon, 4 out of 10 Filipinos
nasa 27 million are considered obese. At ang nakakalungkot, yan, sa mga bata, 1 year old to 5 years old, nasa 400,000 yung obese. Tuwang-tuwa tayo. Cute yung baby pero hindi healthy. Maaring hindi nagkakasakit pero candidates yan na magkaroon ng diabetes later on, yung mga obese. 1.2 million, ang age is 5 to 10 years old, ang obese. 2 million sa age na 10 to 19. 2.6 million sa mga elderly. So kung mapapansin nyo, yung data na yan, yung numbers na yan po yung market natin, yan po yung hanapin natin para mapainom natin ng MetaX. Kasi matutulungan po sila. Kaya lang, madami pong nakakaapekto. Yan, sa statistics ng ating Department of Health, ang average lifespan, 68.7 lang. Kanina, nabanggit natin in the Bible, 120 dapat. Pero mas marami yung namamatay na mas bata, di ba? May mga nakikita tayo, bata pa lang, inaatake na sa puso. So ito yung mga dahilan ng kamatayan sa buong mundo. Number 1, cardiovascular diseases. Number 2 is cancer. Pag narinig natin yung sakit na cancer, ang diagnosis, ang naiisip kaagad natin, funeraria kaagad. St. Peter kaagad. Ano? Number 3, doctors. Ayon sa isang article noong July 2000 sa Journal of American Medical Association, doctors are the third leading cause of death in the US. Dahil dun sa mga prescription, diagnostic, and surgical errors. May mga hindi pa naman kailangang operahan. May na-encounter po akong ganyan. Hindi pa naman kailangang i-dialysis. Gustong palagyan kaagad ng fistula, pero ang creatinine ay normal na normal. Imagine niyo, wala pang 100 ang creatinine. Gustong palagyan ng fistula kasi ipiniprepare for dialysis. Bakit ganon? Kasi libre po ng insurance, covered ng insurance. Pag maganda yung insurance, kayang i-cover kahit hindi kailangan na gagawin. Di ba? Yun, although may advantage yung pagkakaroon ng health insurance, kaya lang may mga cases na hindi naman kailangang gawin, pero dahil kayang bayaran ng insurance, natatakot tuloy yung pasyente. Diba? Alam ko, naranasan yung ganyan. Galing po ako ng Tacloban nung Sunday hanggang kagabi. May nakausap ako, kasama natin, ewan ko kung kasama po natin ngayon, pero member po natin na tinatakot ng doktor. Sabi ko, bakit kailangang lagyan ng fistula? Normal ang creatinine. May mga ganong cases dahil nga kayang bayaran ng insurance. Yan. Number 4, no, dahilan ng kamatayan, yung gamot mismo, mga side effect ng gamot. Ang gamot po, may pagkakataon, okay naman siya. Ang nagiging problema is pag sabay-sabay yung pag-inom. Ang kaso dito sa atin, madami po ng mga doktor, kung magbigay ng gamot ay yung bang 5, 7, may 11, may 12, 'di ba? Yung sabay-sabay, yung pagkaganon, doon nagkakaroon ng problema. Doon nagkakaroon ng matinding mga reaction. Kaya later on, nasisira yung kidney. Pag nasira yung kidney, madami namang dialysis center. Bakit natin paaabutin sa ganon? So, kaya, it's more on prevention. Ang MetaX pwede nyong inumin for prevention ng sakit na diabetes, ng cardiovascular diseases. Pero para mas maging effective, dapat maintindihan natin ano yung mga kailangan ng ating katawan para hindi tayo nagkakasakit. Ayan. Subaybayan nyo lang po itong pagtalakay. Mamaya, i-open ko for question and answer kahit medyo matagal para mas maging malinaw po sa ating lahat.
Ngayon, bakit dumami ang kaso ng diabetes? In 2004, ang Pilipinas kabilang sa top 10 na may mataas na kaso ng diabetes. 8.8 to 12 million ang nakakalungkot, kalahati yung hindi nila alam na merong sakit. Ngayon, sa data ng 2024, nasa 25 million ang diabetic. Halos 1/4 ng populasyon meron at ang nakakalungkot, pabata ng pabata ang nagkakaroon ng sakit. Ngayon, bakit dumami? Kasi ang diabetes, it can affect, it cuts across socioeconomic level. So pabata ng pabata, even nasa productive years pa, 30s, 20s pa lang, nagsisimula na. Bakit? Yan. Bakit naging epidemya? Fast food diet plus lack of exercise. So yan yung nangyari. And ito yung data sa Pilipinas, mga dahilan ng kamatayan, medyo bibilisan ko. Yan. Mapapansin nyo kabilang yung diabetes dyan. May TB, kabilang yung cardiovascular disease. Yung TB nakakahawa. Pero dyan sa mga dahilan na yun ng kamatayan, pwede pong ma-manage sa lifestyle. May mga changes sa lifestyle. Yan. Ito yung iba pang data, 17 million Filipinos ang may lung and cardiovascular diseases. 25% naninigarilyo, yung age 13 to 15. Yan ang nakakalungkot, yung mga naninigarilyo. Hindi naman masama sa akin. Okay lang manigarilyo kung sarili nyo ng gastos. Pero ako, patuloy yung pagpapaalala. Isa po yan sa nakakasama sa ating kalusugan. Huwag nyo pong simulan. Sana yung mga parents, maging role model sa mga anak. Kung gusto nyong magsigarilyo, wag nyo na lang ipakita. Kasi isa po yan sa dahilan ng pagkakaroon ng sakit. Dapat hangga't maaari, maiwasan po natin. Maging yung pag-inom ng alak, madami pong nagkakaroon ng liver cancer. Yan. Lalo na yung talagang heavy drinkers, merong pagkagising, alak talaga. Diba? May mga ganun po akong na-encounter. Makaka-apekto po yun sa ating kalusugan. Yan, nasa lifestyle. Kaya ito ang resulta. 22 out of 100 adults are hypertensive. About 20 million Filipinos ang merong cardiovascular problem. Tumataas ang blood pressure. Alam natin yung hypertension, yung chronic high blood pressure, yun yung pangunahing dahilan ng stroke and heart attack. Ang isa pang data is about cancer. Medyo nakakalungkot pag cancer. Madami pong klase pero sa epidemiological study, talagang ang madami sa lalaki is lung cancer, madami yung colon cancer. Ngayon sa babae, number 1 yung breast cancer. At sa mga probinsya na mataas yung breast cancer, number 1 po ang Pampanga. And baka magtanong kayo, bakit Pampanga? And saan po ba sikat ang Pampanga? And ang Pampanga ay probinsya na walang, kumbaga, landlocked siya, walang nakadikit na dagat. Ang isang factor na nakikita ko ay mababa yung iodine level. Ang isa pa yung pagkain. Mahilig po sa karne ang mga Kapampangan. Diba? Yung taba, sausaw pa sa patis at kalamansi. Diba? Nasa kanila yung pinakamalaking production. Diyan sumikat ang tocino, longganisa. Diba? Yan yung sabi nga culinary capital natin. Panahon pa ng mga Kastila, talagang kilala na sila sa masarap na pagluluto. Kaya yun ang isa sa tingin ko ay dahilan kung bakit mataas yung kaso ng breast cancer. Kasi ang breast cancer po sa pag-aaral, kulang siya, ang pangunahing nutrients na kulang ay iodine. Pero nandyan din liver cancer, cervical cancer, prostate, madami ding kaso ng leukemia. Yan, ito po isang article na kinuha ko sa Philippine Star noong 2003. So ganun na siya katagal. 20 ilang taon na? 21 years na. At dito, nasa data, nagkakasakit din kami mga doktor. Pero ang nakakatawa, sa article, yung chief oncologist
of a Cancer Institute ng Makati Medical Center po iyon, ay namatay sa colon cancer. Oncologist po, yung doktor na gumagamot sa cancer, 7 months from diagnosis, namatay siya ng colon cancer. Yung past president ng Philippine College of Physicians, namatay din sa cancer. And over the past decade sa data, merong 8 medical directors ng mga hospital sa Metro Manila, mga kilalang oncologists, kumbaga mga batikan sa paglaban sa cancer, sila po yung nagka-cancer. Eh di ba mas nakakahiya kung ang doktor mo, ba may diabetes ka, kung ang doktor mo may diabetes din. Meron po akong na-encounter na ganyan sa Cotabato City na isang listener ko sa radio na gumamit nitong product na 'to, hindi pa po Meta-X ang pangalan niyan, eh, kasi ang ang Meta-X po ay brand for hormone. Ginamit niya, napakinggan niya ako sa radyo. By the way, ang history po ng Meta-X, sa klinik ko lang po talaga siya binibenta. Hindi po siya commercially available. Sa klinik ko may sarili akong brand. Hanggang sa na-meet ko ang presidente ng Hermon Holistics at inalok niya ako na pwedeng i-rebrand para ma-market. Kasi very effective. Since 2008 ginagamit ko, madaming pasyente ang talagang natulungan. Alam ko yung effect. Doon ako nang hinayang kung nasa clinic. Kaya nakuha siya ng Hermon Holistic na yun yung nagma-market ngayon, ang brand ay Meta-X. Na may na-encounter ako na doctor, medical director po ng isang government hospital sa Cotabato City, diabetologist, siya mismo may diabetes. Na during his clinic, nag-i-excuse sa pasyente, tatalikod saglit, siya mismo nag inject ng insulin sa sarili niya. Sabi ko, papaano ka magiging effective na doktor kung sarili mo mismo yung hindi mo ma-manage? And ang nangyari, yung nag-invite sa akin ay governor ng Rotary Club. So kilalang tao sa Cotabato City. Hindi ako natakot na pumunta nung time na yon, kasagsagan yung mga kidnapping. Doon sa mga hindi nakakaalam, ang airport po ng Cotabato City nasa loob po ng kampo ng mga militar. Wala pong ang airport nila sinecure talaga na nasa loob ng kampo na yun na rin yung ginagamit dun sa private, yung mga commercial plane. Kasi yun talagang ginagamit, alam naman natin yung gera dati sa Mindanao, yun ang ginagamit nila para sa mga sundalo lang. Pero inopen siya for public para magkaroon ng airport sa Cotabato. So pumunta ako doon, hindi ako natakot. Um, Uminom siya. Then, in just a month time, natanggal ko yung kanyang insulin. Even yung doktor ay natanggal yung kanyang ah, injection ng insulin. Nag-normal yung sugar. Kaya noon pa man, subok na subok ko na itong formula na ito ng Meta-X. Pero dito sa article, ang irony dito, may nakalagay dyan, if those who treat cancer fall victim to the very disease they have been trained to save people from, where can patients turn to? So, nangyayari yan sa mga oncologists. Ganyan din po ang sitwasyon sa mga cardiologists, inaatake sa puso, di ba? Saan kayo nakakita? Doktor sa puso, inatake sa puso. Doktor sa diabetes, naputulan ng paa. May mga ganun pong cases. Matatawa kayo sa mga nangyayari kasi yun po yung sistema sa medicine, sa conventional medicine. May ito yung sakit mo, may katapat na gamot, ito yung symptoms, may katapat na gamot, na hindi mo makikita ano yung diet, ano yung tama. Pag tinanong mo sila sa pagkain, ang daming bawal. Bawal ganito, bawal ang itlog, bawal ang asin, nakaka-high blood, di ba? Malilito kayo eh. Kaya nga yun, dapat na maintindihan natin yun para mas maging effective yung pag-inom natin ng Meta-X. Yan, ano yung mga
dapat nating gawin? Ano yung best solution to fight itong mga lifestyle diseases na ito? Yan. Baguhin po natin yung ating diet. Kaya lang, pagdating sa diet, dun kayo malilito. Kasi online may Atkins diet, may DAS diet, 'di ba? Intermittent fasting, keto diet, kung ano-ano. Pwede makatulong pero later on nagiging magpa-fire back, iba yung epekto. Kaya dapat ayusin talaga yung diet. Talagang dapat bantayan natin kung ano yung ating kinakain. Mas maganda, madaming mga, prutas at gulay. Ako, mahilig po akong kumain ng gulay, ng prutas. Actually, ngayon nagmadali po ako pagkagaling ko ng radio program, eh, mamaya pagkatapos natin ng seminar gusto ko ring matapos agad kasi magluluto pa ako ng pagkain ko, ano, kasi solo lang ako dito sa bahay ngayon. So, magluluto pa ako kaya mamaya kontian lang po natin ang tanong, ha. Ayan, para makakain po ako ng maaga. Yan, hindi pa naman ako gutom kaya okey lang. So, mga prutas at gulay, ang gulay ko ngayon dito talong at saka okra, ilalagay ako may bagoong, yan iniinggit ko lang kayo sa ulam ko mamaya, talong at bagoong. Ito yung isang problema na dapat natin na bigyang pansin, yung micronutrient deficiency. Pagka kulang tayo ng oxygen, 'di ba, mamamatay tayo within minutes. 'Pag kulang ka sa tubig, mauuhaw ka within days. 'Pag yung basic nutrition, yung mga protein, carbs, fats, magugutom tayo. Sabi nga, 1 linggong di ka kumain, pwede mong ikamatay. Ang danger, 'pag yung micronutrients ang kulang, mga vitamins, minerals, trace elements, mga amino acids, walang sintomas, walang alarm signal. Kumbaga, pinapatay ka dahan-dahan. Kaya yun ang dapat nating bantayan. Ano yung pwede nating gawin para maibigay sa ating katawan yung tamang mga cellular nutrients na yun yung kailangan para mas maging effective. Madami po na mga sakit dahil sa nutrient deficiency. Halimbawa, kulang ka sa iron, anemia. Di ba yung anemia, kulang ka sa iron, pwedeng kulang ka sa vitamin B12, puwedeng kulang ka sa vitamin B9, 'yan, anemia po 'yon. 'Pag kulang ka sa calcium, puwedeng osteoporosis. Pero ang osteoporosis hindi lang po calcium, kasi kailangan niyo din vitamin D, kailangan niyo din vitamin C, kailangan niyo din yung magnesium para masolusyonan yung osteoporosis. Sa cardiovascular diseases, sa high blood, may kulang din ng mga nutrients, vitamin C, lysine, proline, beta-carotene, usually yan ang kulang. Sa diabetes, mga minerals. So kailangan natin na maibigay sa katawan yung mga ganong minerals para matiyak natin hindi po tayo magkakasakit. And para mas maintindihan natin ano, yung kakulangan ng nutrients nangyayari, bumibilis yung deficiency kapagka naninigarilyo, pagka umiinom ng alak, kapagka nai-stress, ano. Kaya para 'wag po kayong ma-stress, magbayad po kayo ng utang, ano. Para 'wag po kayong ma-stress, order na po kayo kaagad ng madami. Alam niyo po, bibigyan ko kayo ng tip, ano, advance tip. Malapit na pong maubos yung stock ng Meta-X, ng Hermon at, unahan lang po para ma-sustain. Kanina sinabihan ko na si sir po, "Sir, kailangan niyo ng mag-replenish kasi matagal po yung production, 2 to 3 months." Eh, 'pag naubusan, mahirap po, kailangan mag-order na. Ano, baka ma-stress po kayo, makakaapekto din. Pero, ah, paki-mute lang po, paki-mute lang po nung po.
ito yung isa pang dapat nating maintindihan. Yung mga supplement po, hindi pamalit sa healthy diet. Kailangan kumain pa rin tayo ng healthy. Pangtulong lang yung supplement. Ngayon, ano yung dapat nating maintindihan pagdating diyan? Ah, bago ko po ituloy, meron po bang tanong na? Pwede pong isang tanong lang or mamaya na po, ituloy ko na po. Doc, Yan. ako po may tanong. Sige po. Yun pong sa air fryer, healthy ba talaga siya o mas maganda yung pinapakuluan, ang vegetables? Mas mas healthy yung air fryer kasi mare-retain natin yung nutrients sa gano'n, yung hindi masyadong nadidilot. 'Pag pinakuluan kasi, sasama dun sa sabaw yung nutrients. Pero mas maganda kung mas fresh, mas less yung cooking or yung paraan ng pagluluto para mas ma-retain natin yung mga nutrients. Mas maganda yung raw salad, ano. Actually, kahit talong, kahit papaya, puwedeng kainin ng hilaw, sitaw, okra. 'Pag sa Thailand po, kinakain niya ng hilaw, yung kanilang salad, ganyan po. Tayo 'pag nagluto, minsan sobrang luto, yung sobrang luto nakakaapekto yun. Pero dun sa air fryer and, ah, boiling, yung pagpakuluan, mas healthy yung air fryer. Kaya lang pareho po silang puwedeng magpababa ng nutrient content. Mas maganda kung fresh or medyo raw or kung lulutuin konting steam lang para ma-retain talaga natin yung mga nutrients. Yan, yung ibang tanong po Thank you po. mamaya ko sasagutin. So ito po, dito na tayo sa exciting part. Actually, ito pa lang po yung topic ko about diabetes, about diet. Yung kanina introduction pa lang po iyon. Ito po yung pangunahing kailangan ng katawan na kailangan para hindi tayo magkasakit. 5 po yan, iisa-isahin ko. Tubig, asin, vitamin B complex, potassium, and vitamin C. 'Pag binigay niyo po ito sa katawan, makakatulong siya, bababa yung sugar niyo, bababa yung blood pressure niyo, mawawala yung allergy, mawawala yung constipation. Malaking tulong po kung may sakit kayo. Ito pong 5. Ngayon isa-isahin natin. Napakaimportante ng proper hydration. So ito kailangan tubig, ano? Kaya nga obserbahan niyo 'pag na-ospital, para masabing na-admit sa hospital, nilalagyan ng dextrose, 'di ba? Yung dextrose po hindi para hindi kayo makatakas kung wala kayong pambayad, kundi gustong matiyak na properly hydrated yung katawan. Kasi kung kulang ka sa tubig, hindi po iepekto yung gamot or antibiotics na ibibigay. Kaya importante po yung pag-inom ng tubig. Pero tubig lang po kasi ang dugo natin, ang katawan natin, 70% water. Hindi po soft drinks, hindi iced tea, hindi pineapple juice. Minsan tinitingnan natin, healthy yung pineapple juice. Hindi po yun healthy, lalo na kung nakalata. Yan, yung iba kumakain ng lechon, tatapatan ng pineapple juice na nakalata para daw mabalanse. Hindi po siya pamalit. Ang tubig, talagang tubig. Ang pamalit niyan, buko juice lang. So, kailangan po yung proper hydration. Ngayon, dito nagkakaroon ng kalituhan sa tubig. Anong klaseng tubig? May nagbebenta ng alkaline water, may pie water, may nagbebenta ng oxygenated water. May nausong ganyan, oxygenated water. Meron din na hydrogenated water. Di ba? Lahat na lang. Eh, sa oxygenated water, ang tubig, pag dinamihan mo ng oxygen, magiging agua-oxinada. Ang hydrogen 'pag dinagdag mo sa tubig, tubig pa rin, pero useless lang po iyon. Kasi kahit anong gawin po mananatiling ang formula ng tubig ay H2O, dalawang hydrogen, isang oxygen. Hindi mo siya puwedeng pataasin yung oxygen. Kaya 'wag po kayong mabudol dun sa mga nagbebenta ng oxygen water, pie water, pare-pareho lang po iyon. Ang importante po makainom kayo ng madaming tubig. Ang hindi lang healthy na tubig ay distilled water. Kaya 'pag nasa eroplano, 'wag kayong humingi
Pag distilled water ang siniserve, humingi kayo ng mineral water. Ang distilled water kasi iihi kayo ng iihi. Idideplete ang katawan natin ng mga minerals. So importante po ang tubig kasi yung absorption ng nutrients nasa tamang hydration. Although pwede namang uminom ng soft drinks, ngayon papaano yung tama? Gaano kadaming tubig yung kailangan? Naririnig natin 8 glasses per day. Pero sa Europe po, mainit na. Alam ko, malapit na mag-summer, at least 15 glasses of water, mineral water a day ang kailangan. Ngayon, pwede po bang mag-soft drinks? Pwede. Pero pag uminom po kayo ng soft drinks, dagdagan nyo yung iinumin yung tubig para mabalance. Gaano kadaming tubig yung kailangang inumin? Ang basihan po, ang isang magandang basihan, tingnan nyo po yung timbang ninyo in pounds. Kung ilan po yung timbang nyo in pounds, kalahati nun yung dapat na tubig nyong iinumin araw-araw in ounces. Halimbawa, kung ang timbang nyo po ay 160 pounds, kailangan nyo 80 ounces. Kalahati ng 160 is 80 ounces. Ang isang baso po ay 8 ounces. So kung kay 160 pounds, 80 ounces, 10 glasses of water. Pero dahil madami tayong iniinom, kape, soft drinks, juice, pag uminom ka ng soft drinks, additional 5 glasses. Pag uminom ka ng kape, additional 2 glasses. Pag uminom ka ng juice, additional 3 glasses. So dadami po yung tubig. Ngayon magrereklamo kayo, alam ko. Iihi po ng iihi pag madaming tubig. Natural lang po yon para ma-flush out yung ininom natin na mataas na sugar. Kailangan lang po balanse. Kasi pagka nag-drop yung water level natin below 75%, humihina yung ating immune system, vulnerable tayo sa infection. Katulad ng nabanggit ko kanina, walang gamot po na i-effect kapag ka ang katawan natin ay dehydrated. Tubig po yung kailangan. Kaya mas matipid pag umorder kayo sa fast food, a la carte lang, walang soft drinks. Humingi po ng tubig, mas maganda po yung ganon, mas healthy. Ngayon, para maiwasan natin ang dehydration, ang pinakasimpleng indicator, tingnan nyo po yung kulay ng ihi nyo. Kapag madilaw, kayo po ay dehydrated. So, inom uli ng tubig. Make sure lang, para masabing properly hydrated, yung kulay ng ihi is as clear as water. Ayan. Sa tubig pa lang po yan ha. Sandali lang po. Yan yung una. 5 po yung binanggit ko. Una is tubig. Yan. Depende sa timbang, yung dami ng tubig. Kung mas maliit ka, mas konti yung tubig na iinumin mo. Dapat alam nyo po yung timbang nyo in pounds. Kasi kalahati nun, yung dami ng tubig na iinumin nyo araw-araw in ounces. So kung ikaw ay 80 pounds lang, payat talaga, 40 ounces lang. So it's equivalent lang sa 5 baso lang na tubig yung kailangan araw-araw. So ganun po siya. Kasi pag ang timbang mo maliit as madami kang tubig, iihi ka ng ihi, tapos ang isa pang delikado, bumabagsak po yung sodium. At saka sa pag-inom po ng tubig, huwag madami. Huwag kayo yung ang inom nyo ng tubig, isang inuman nyo, 1 litro. Huwag pong ganon. Mas maganda, sip lang. Yan, may natawa, may natamaan. Ano? Kasi, ang kaya lang pong i-process ng ating katawan per hour, 1 liter lang po na tubig. Yun lang kayang i-process ng kidney. More than that, babagsak po ang inyong sodium. Ngayon, anong mangyayari pag bumagsak ang sodium? Delikado po iyon, namamaga po yung utak. Kaya pansinin nyo, ito, proper hydration. Una po yan, tubig. Pangalawang kailangan ng katawan, asin. Pwede pong madaming tubig ang inyong inumin basta may additional na asin. Ibig ko lang sabihin, kumain tayo ng, halimbawa, junk foods. Maalat, di ba? Yung mga potato chips, maalat. Tubig lang
para mabalance. So sa akin, sa diet, wala pong masyadong bawal eh. You can eat what you want as long as bantayan niyo yung dami. Yan, ang salt is essential for proper hydration. Pag umiinom kayo ng tubig, let's say naka 10 glasses of water kayo araw-araw, I suggest magdagdag kayo ng kalahating kutsaritang asin. Paanong gagawin? Pwedeng kada inom nyo po ng tubig na isang baso, isang kurot na asin. Ganun lang kakonti para mabalance. Pwede nyong ihalo yung ibang ginagawa sa isang pitchel o isang litrong tubig. Lalagyan na nila ng 1/4 teaspoon na salt. Kaya lang iba yung lasa pagka ganun. I suggest isang kurot lang, ilagay nyo sa dila yung asin tapos inom ng tubig. Yan din po yung pwede nyong gawin para hindi kayo ihi ng ihi sa madaling araw o kaya kung magbabiyahe kayo, ayaw uminom ng tubig, konting asin para hindi po kayo mayat maya iihi. Importante po yung asin para mabalanse yung ating katawan. Ngayon, sabihin nyo, di po ba binabawal ng mga cardio yung asin? Ang nagiging problema nga kasi pag kumain ng maalat, ang gusto nyong inumin soft drinks. Kumain ng mamantika, ang gustong inumin pineapple juice na matamis, may sugar. Hindi po siya balanse. Talagang kailangan maghilig po tayong uminom ng tubig. And i-balance natin with salt. Although ang asin, pwede pong maka-high blood din yung asin. Pagka ang ulam nyo po sa isang linggo puro asin, ma-high blood talaga kayo sa inis. Diba? Kasi yung iba takot na takot sa alat. Baka yung pagkain nyo dahil sinabihan ng cardio na bawasan ng asin, wala lasa. Hindi po masaya ang buhay kung walang lasa yung pagkain. May ganun na talagang wala na halos asin. Mas delikado po yung ganun. Yan, sa susunod, magpo-focus ako ng discussion about dangers of salt limitation. Siguro yun yung next topic ko. Yan. Kailangan po yung asin, huwag tayong matakot. As long as umiinom tayo ng madaming tubig, walang problema sa asin. Pag bumagsak kasi yung asin, pwede po kayong makomatose, pwede mag-seizure, pwede mawalan ng malay kasi namamaga po yung utak pagka bumagsak po yung sodium level. Pwede po kayong, yung manginginig kayo, manlalamig. Pwede pong mangyari kapag sobrang dami ng ininom na tubig. Kaya ang suggestion ko, kada baso, kunting asin, isang kurot, kada oras. Kasi kung gising tayo, 16 hours, 8 hours tayong natulog, yung 16 hours, kada oras, inom tayo ng isang basong tubig, nauuhaw o hindi. Marireach natin yung proper hydration. Makakatulong yun. Obserbahan nyo, mawawala po yung hypertension nyo. Hindi po kayo maha-high blood. Yung sugar, magpa-follow po siya, bumababa. Mas magiging effective anumang supplement, ang Meta-X, anumang gamot na iniinom natin kung properly hydrated yung katawan at balance siya with salt. Yan, dalawa na po, tubig at asin, napaka-importante. May isa pa na trivia, kahit i-research nyo po, ang isa pong dahilan ng diabetes, ng insulin resistance, pagka kinontrol nyo po yung asin. Pag kulang ka sa sodium, tumataas po yung blood sugar. Ganun po yung nangyayari. Para hindi kayo magka-diabetes, huwag po kayo matakot sa asin, inom kayo ng madaming tubig. And pangatlong kailangan is B vitamins. Napaka-importante po ng role ng B vitamins. Madami pong klase. Alam natin, vitamin 1, 6, 12. Yun yung pangkaraniwan. Pero ang vitamin B, may vitamin B15, may vitamin B17. Ang alam lang natin, B12. I'm using vitamin B15 and B17 sa mga cancer patient. Yun yung alternative for chemo, vitamin B15 and B17. Pero ang B-complex, napaka-importante sa ating energy production. 'Di ba sa mga nerves, ang pangkaraniwan nating alam, para sa nerves, yung mga pamamanhid, kailangan ng B-complex. Pero sa diabetes, kailangan din po
ang vitamin B3 at saka vitamin B6 sa management po ng diabetes. Mamaya pag diniscuss ko yung sa MetaX, yun po yan. Ngayon, ano yung source ng B-complex? Doon sa mga umiinom ng B-complex, dali lang po ha, at naglalaro yung aking alagang pusa. Yan, sinurado ko lang yung door. Ang magandang source ng B-complex ay itlog. I recommend 2 eggs a day. Alam ko yung iba dyan, sinabihan ng inyong cardio, 3 eggs per week lang ang pwedeng kainin dahil mataas ang kolesterol ng itlog. Di ba yun ang sinabi? May kolesterol yung itlog. Pero yung kolesterol niya is good cholesterol. Ito yung mga nutrients. All of the known nutrients nasa itlog except vitamin C. Vitamin C lang po yung wala. Essential amino acid, protein, yan. Alam nyo ito, yung protein, essential amino acid, pangkaraniwan po yung kailangan, lalo na ng mga babae, na concern sa kanilang itsura, 'di ba? Merong yung iba 40s pa lang nagsisimula nang magkaroon ng wrinkles. Merong iba naman 60, may kilala akong 70 years old, akala nyo 40 lang. May ganun po kasi balanse yung kanilang diet, properly hydrated yung katawan. Ang major part ng diet, itlog. Huwag kayong matakot sa itlog. Ang kulang lang dyan, vitamin C. Ito yung mga nutrients na pwede nating makuha sa itlog. Kasi ito yung source ng B-complex. Pwede po kayong hindi uminom ng vitamin B-complex basta kumain kayo 2 itlog araw-araw. Ngayon, bukod sa B-complex, madami pong reason para kumain tayo ng itlog. Mapapansin nyo, lutein. Ang lutein po, nandun siya sa ating retina, sa ating macula. Pampalinaw yan ng mata. May isang brand yun. Optin yung brand. Hindi nyo kailangan, itlog lang po. Meron siyang choline. Ang choline para sa ating utak. Kaya pansinin nyo, yung mga matatanda, sabi ng cardio, bawal ang itlog 3 times a day. So bumagsak yung choline level. Kaya na isang reason kung bakit nagiging malilimutin. Ang brain natin is made up of cholesterol. Pag binigyan kayo ng atorvastatin, anumang gamot na pampababa ng kolesterol, pati brain cholesterol bumababa. Ang resulta, pagka malilimutin, nagkukulang ng choline. Nasa itlog yan. Yung protein, pagka nagkaroon na kayo ng pilegi sa mukha, ng wrinkles, o kaya yung lumalaylay yung braso, di ba may mga ganyan, nagpapabotox pa nga eh. Ah, kailangan nyo ng protein na mabilis na ma-absorb ng katawan. Nasa itlog po yun. Pero syempre, kailangan yung igalaw, ikilos, or mag-exercise para mas ma-absorb siya ng ating katawan. Ang itlog madaling lutuin, masarap, mayaman din sa essential fatty acid. Yan, snack food. Baon nyo yung, kaya huwag tayo pong matakot sa itlog, okay lang po sila. So itlog pwede. Number 4 na kailangan ng katawan ay potassium. Ang potassium ay isang electrolyte, isang minerals na kailangan para yung maayos na pagtibok ng puso. So pwedeng manggaling sa pagkain. Alam natin, saging. Pero lahat naman ng prutas meron din pong potassium. Yung mga nandito sa Pilipinas, kilala niyo yung saging na saba, latundan, lakatan. Mas maganda po saging na saba kasi in terms of potassium, ang isang saba ay katumbas ng 5 latundan in terms of potassium or 15 lakatan. So yung lakatan, mababa po yung potassium. 15 lakatan, isang saba, pareho lang po yung potassium component. Napaka-importante po ng potassium sa ating katawan. Pero double-edged po ito ha, pagka sumobra, bawal po ito sa mga may kidney disease. Kasi hindi siya natatanggal ng katawan. So kailangan po ay balansehin sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig. Habang pwede pang uminom ng tubig na madami, uminom po ng uminom para mabalanse itong potassium at sodium sa ating katawan
with additional na salt. Kaya may asin, yun ang recommendation natin. And panglima na kailangan ng katawan is vitamin C. So ito yung pinaka-basic na kailangan na dapat maibigay natin sa ating katawan para hindi tayo magkasakit. Ito yung kailangan para maiwasan natin yung cardiovascular diseases. Kasi pag itong 5 po na ito, naayos natin, tubig, asin, yung B-complex, yung potassium, vitamin C, madami pong mawawala ng mga gamot. Yung maintenance niya sa high blood, sa diabetes, bababa, magno. Kasi ang vitamin C po, may effect din siya na pampababa ng sugar. Kaya lang, dapat natin maintindihan yung tamang dami. Kasi merong iba, ay okay pala vitamin C, uminom ka ng 10. I'm not into mega dosing. Kung mapapansin nyo, even sa Meta-X, ang pinakamataas na dosage is 2 tablets 3 times a day. Other than that, hindi ako papayag na 5-5 kasi may mga ibang networker, inom ka ng 5 kaagad para mabilis yung hindi po ako ganon. Kasi hindi po kaya ng, hindi siya ma-absorb, hindi ma-assimilate, sayang lang. So pinakamataas na is 2 tablets 3 times a day. Pero regularly, 1 tablet 3 times a day, yun yung regular dose. Usually yung 2 tablets, mga 2 linggo lang, after 2 weeks. Pag talagang mataas yung sugar, 2 weeks lang, after 2 weeks, balik yung 1 tablet 3 times a day. Yun yung talagang dosage ng Meta-X. So, 5. Yung pang-anim, alam nyo, kung titingnan natin yung pang-anim, probiotics. Yun yung basic. Tapos, dito na papasok yung iba't ibang mga supplements like Meta-X, grapeseed if you want. Ang medyo siloso lang na mga supplement is barley and spirulina. Yan, medyo pag may barley, may spirulina, sayang lang. Maganda yung nutrient profile pero hindi siya bioavailable. Ibig sabihin, hindi siya masyadong na-absorb ng ating katawan. Pero yung 5 na yan ang napaka-importante. Proper hydration ang pangunahin, balance with salt, tapos yung B vitamins, tapos potassium and vitamin C. Kasi pag nabigay niyan sa katawan, yung sugar bumababa, yung blood pressure nagno-normal. Yan, malaking tulong po yan para maging maganda yung ating